So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about planning. Break goals into steps. And our scripture is all about Proverbs chapter 6, verse 6 to 8. NI version, go to the end. You sluggard, consider the ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. ASND version, pumunta ka sa mga langgam, ikaw na tamad, pagmasdan mo ang kanilang mga gawain at matuto ka ng karunungan. Wala silang pinuno o tagapangasiwa, ngunit tagahanda sila ng pagkain sa tag-araw at nag-iimbak ng pagkain sa panahon ng pag-aani. So, tungkol saan nga ba tong verse na to? So, yung verse na ito, tungkol to sa kawikaan or pagtuturo or kawikaan ay nagtuturo sa atin na matuto mula sa mga langgam na masipag at organize sa kanilang mga gawain. So, ipinapakita na kahit walang tagapangisiwa, nagagawa nilang magplano at maghanda para sa hinaharap. So, tayo ay inaanyayahan na magtaglay ng parehong kasipagan at karunungan sa pagtatakda at pagtutupad ng ating mga layunin. So, hindi lamang para sa personal na kapakanan, kundi para din sa ikakalwalhati ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is all about Christians or dreamers. So, bilang mga Krisyano, tinawag tayo ng Diyos na mangarap ng malalaking bagay para sa kanyang kalwalhatian. So, pero ngunit doon, ang mga pangarap na ito ay hindi lamang mananatiling pangarap, dapat natin itong isakatuparan. So, second, ant-size action complete a big project. So, ang mga malalaking layunin ay natatapos sa pamamagitan ng maliliit at tuloy-tuloy na aksyon, tulad ng ginagawa ng mga langgam na nagtitipon ng pagkain para sa bawat pagkakataon. So, last teaching, time is a pressure commodity. Ang oras ay napakalaga. So, kailangan natin itong gamitin ng may karunungan tulad ng mga langgam na nag-iipon ng kanilang pagkain sa tamang panahon upang hindi mawalan sa hinaharap. So, dadako na tayo sa ating application. So, our first application is all about dream big for the glory of God. So, wag antubiling mangarap ng malalaki para sa ikakalwalhati ng Diyos. Hindi tayo limitado dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa kakayahan ng Diyos na kumilos sa ating buhay. So, second is break down a big goal into smaller goals. So, tulad ng mga langgam, hatiin ang mga malalaking layunin sa mas maliit na hakbang dahil sa gantong paraan kasi hindi tayo madaling masisiraan ng loob at magagawa natin ang bawat hakbang ng may sipag at tiyaga. So, last application is set a deadline and stick to it. So, dapat magtakda tayo ng petsa or oras kung kailan mo gustong makamit ang bawat takbang ng iyong layunin at manatiling committed sa plano na yon. Disiplina at oras ang magdadala sa atin or sa iyo sa katuparan ng iyong mga layunin. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion is all about what is your goal for the glory of God? What are your unsized action today? So, alam naman natin ang bawat isa ay may natatanging layunin para sa ikakalwalhati ng ating mahal na Diyos. Ito ay maaaring sa larangan ng paglilingkod sa simbahan, sa pamilya, sa trabaho, o sa personal na buhay. So, dapat malaman kasi natin dahil mahalaga na malaman natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin at magdagta tayo ng layunin na makakatulong sa pagbuo ng kanyang kaharian. Maaaring layunin mo ay magbahagi ng ebanghelyo sa iba o magtagumpay sa iyong propesyon upang maging liwanag sa iyong mga katrabaho. So, sa akin, ang goal ko para sa ikakalwalhati ng ating mahal na Diyos is yung paglilingkod sa church kasi ako po ay isang scholar sa isang church which is our church, Change Life Christian Church, and
dati po talaga, nag-apply lang ako for financial. So, nung tumagal, nung napabaptize ako, dun ko nalaman na yung God-given goals ko or yung ah, goal ko to glorify our God is to serve in our church. So, committed ako sa church when it comes to helping. Kasi, meron kaming mga ministries and ang ministries ko is, pagtaas ng ushering is, outreach and music or multimedia. So, in outreach kasi, doon nakasakop yung, ah, feeding, medical, relief. Basta tungkol sa pagtulong sa mga nasalanta, sa mga students, sa mga bata, sa mga matatanda na walang kakayahang magpa-medical, gano'n. So, yun yung naging naging goal ko para sa ikakalulati ng Diyos. Kasi, before pa, volunteer lang ako, gano'n. Parang, volunteer kasi may libreng ganito, ganyan. Pero nung tumagal, nakakapag-share na ako ng God's Word. Ayun kasi yung pinaka-important dun sa outreach program namin is nakakapag-share kami ng knowledge and wisdom sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga natutulungan namin na may magandang balita or may magandang plano sa atin ng Diyos. So, yung plano niya sa akin is yung paglilingkod, and I'm proudly say that gustong-gusto ko siya kasi dahil doon nabago ako sa plano na yun. So, next is, what are your unsize action today? So, sa akin kasi, para makamit natin yung mga layunin, kinakailangan natin ng mga hakbang na parang langgam. Maliliit ngunit tuloy-tuloy na aksyon. Maaaring sa araw na ito, ang hakbang ko ay magsimula sa Bible study, gumawa ng simpleng mabuting gawa, o maglaan ng oras para manalangin at humingi ng gabay sa Diyos. Ang mga simpleng action kasi na ito ay may malaking ambag sa katuparan ng mas malaking layunin ko para sa Diyos.